makinig. Usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas alas 11 ng umaga. Araw ng Sabado, 13 araw sa buwan ng Setyembre, taon 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nagbigay ng babala si Pope Leo XIV sa makabago obispo ng simbahan tungkol sa panganib ng maling impormasyon sa social media. Ayon sa Santo Papa, mahalagang maging maingat sa pagdedesisyon at sumangguni ng tulong sa mga eksperto sa komunikasyon para manatili ang katotohanan. Binigyan din ng Santo Papa na ang paggamit ng social media ay dapat gawin ng maingat at may malinaw na pag-iisip dahil ang maling impormasyon ay maaaring magdulot ng kalituhan at makasama sa pananampalataya. Kaugnay nito, pinalalahanan niya ang mga obispo na maging bukas para sa lahat at maging tulay ng pagkakaunawaan at pagmamahal, lalo na sa mga lugar na kaunti lamang ang Kristiyano. Tinukoy din ni Pope Leo ang kahalagahan ng pagtanggap sa mga bagong bokasyon, pag-ipagtulungan sa mga laiko at pagsusulong ng pangalaga sa kalikasan bilang bahagi ng kanilang misyon. Sa huli, hinimok ng Santo Papa ang mga bagong obispo na manatiling malapit sa mga kabataan na naghahanap ng mas malalim na ugnayan sa Diyos at pananampalataya. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon. Ako inyong kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. On a hill far away stood an old rugged cross. Ang pagpaparangal sa banal na krus ay isa sa 12 pinakamalaking kapistahan sa simbahang Katolika. Ginugunita dito ang 2 kasaysayan, ang paghahanap sa krus na nagbibigay buhay noong 326 at ang pagkakatagpo mula sa Persia noong 628. Noong unang panahon, ang krus ay simbolo ng kamatayan. Sa panahong ito ay nagbibigay buhay na nagiging instrumento ng kaligtasan, nagbibigay ng lakas laban sa tukso. Kung pag-aaralan ang gamit ng krus sa mabuting paraan, mauunawaan natin ang tunay na kahalagahan nito sa ating buhay. Isang mensahe ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan sa araw ng pagdakila sa banal na krus. So I'll cherish the old rugged cross. Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Magandang umaga po mga kapanalig, araw po ng Sabado sa palatuntunang Veritasa. Napapakinggan po ninyo si Father Jerome Ceciliano, kasalukuyan pong Rector ng National Shrine of Mary, Queen of Peace. At ngayon pong umagang ito, pag-usapan po natin ang ginagawang investigasyon ng House of Representatives patungkol po dito sa flood control corruption. At makakapanayan po natin ang kinatawan ng ACT Party List, si Representative Tinio. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Tony Tinio. Okay, wala pa ho yata si Congressman. Pero kayo po, mga kapanalig, napapanood naman po ninyo siguro yung proceedings dyan sa House of Representatives. Hindi po natin tatalakayin dito yung pong ginawa naman sa Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Rodante Marcoleta, kasi ang guest po natin ay isang kongresista. Kaya mag-focus po tayo doon po sa ginawang pagdinig sa House of Representatives patungkol nga po dito sa flood control mess. At nag-appear po doon si Curly Discaya, ang nagmamay-ari po ng isang contracting company. At kasama din po dito yung mga engineer dyan sa Bulacan na nadadawit din po sa corruption issue patungkol sa flood control projects.
Yung iba po, ghost project, hindi naman po talaga ginagawa, wala naman po talagang proyekto, pero pinondohan po ng gobyerno. At milyon-milyon o di kaya bilyon ang nawaldas po sa mga proyektong ito. At ang nagkamalang po ng pera, di umano, ay ang mga contractor, ang mga engineers, at syempre, ay yung pong mga politiko na nagsulong o naging proponent ng mga proyektong ito. At kaugnay ng isyong to, yung usapin din po sa GAA o General Appropriations Act. At nababanggit po dito yung mga insertions, nababanggit din po dito yung pong NEP, National Expenditure Program, at nababanggit din po dito yung ilang mga ahensya na di umano ay siyang may pakana para ma-insert po itong mga naglalakihang pondo na ito. At doon po sa pagdinig, napakinggan din po natin na itinuro na ng ilang po mga kontraktor ang mga politiko na kasabwat po nila. Di umano, ito ay humihingi sa kanila ng 30% na kickback. Ika nga parang, pabuya dahil sila po ang, kumbaga, naging dahilan kung para magkaroon ng pondo. At definitely dapat ano bang tawag natin dito? Dapat mabenepisyon din po sila ng pondong yan na para sana ay sa mga proyekto na inilalaan sa bayan. Yun nga lang, malaki-laki po kung 30% ang pinag-uusapan po natin, sabihin na lang natin in millions lang para at least makita natin. Kung 1 million, 30%, edi 300,000 na kagad dyan. Diba? Yung 700,000, ito po siguro ay mapupunta sa proyekto and at the same time sa mga kontraktor. So, hindi pa ho natin dito nababawas o naaawas yung para sa contractor at iba pa nilang mga kasabwat. Baka naman ang matira na lang sa proyekto, kung hindi man po 50% o baka 40% na lang. No wonder, substandards ang mga ginagamit po dito na mga infrastructure materials. Diba? Kaya, mapapansin din po ninyo, ay kapag dumating na po yung bagyo, pagbaha, ang dali-dali lang po na nasisira yung mga ginawa po nilang proyekto kasi substandard niya. At ang masahol pa ho nito, yung pong wala talagang proyekto na nag-i-exist. So meron pondo pero wala naman pong proyekto na ginagawa. Ang tanong ko lang po ditong malaki, may konsensya pa ba yung mga taong to? Parang sa pakiwari ko, ang mga taong to ay nabubuhay na lang ho sa karangyaan na wala pong konsensya. Parang lubog na lubog sila doon sa yaman at hindi na ho nila alintana kung ano na ang nangyayari sa kanilang mga kababayan. Sipin nyo, maliit lang naman po yung lalawigan ng Bulacan at ang pinag-uusapan nga natin dito, first engineering district pa lang, palagay ko napakaliit lang na teritoryo yan. At nakikita naman siguro nila kung gaano naghihirap yung kanilang mga kababayan. Pero wala pong habas na pagnanakaw ang ginagawa ng mga kasangkot po dito. So yung konsensya, hinahanap ko Meron pa bang konsensya tong mga to? Kung hindi man po binabagabag ng konsensya to, ano kaya nagpapatakbo sa utak nito? Di ba? Tayo dito nasa simbahan, yun ang lagi natin paalaala. Sana yung konsensya natin umiiral pa rin. Yung konsensya po natin na nagdidikta kung ano ba yung tama at mali. Kapag yan ay tama, ginagawa po dapat natin. At kapag yan ay mali, yan po ay iniiwasan natin. So that is what it's all about. A voice that says what is right and what is wrong. Okay. Itong mga to dahil sabi ko nga, binulag na, tinilubog na, nagtatamasa na ng kayamanan, ang mga taong ito, feeling ho nila, hindi bumalik pa sa kahirapan. Kasi nagdadrive ka ba naman ng mga fancy cars, may mga relo ka, ng mga talaga mamahalin, tapos kakabili ka ng mga gusto mo, ito yung extreme na nauri ng pamumuhay. Materialistic masyado. Kumbaga, bordering not only on materialism but hedonism. Okay, nasa linya na po si Congressman Tino. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Si Father Jerome Ceciliano po ito. Welcome to Veritasan. Hi, Father Jerome. Magandang tanghali po at magandang pagbati po sa ating mga taga-kinig. Okay.
So alam ko po ay nasa rally daw po kayo. Hindi ko na kayo mga politiko ho sa ninyo. Sa mga nabanggit ng mga pangalan ng mga politiko, ito ba ay iimbestigahan din po ng kumbaga ay komite na nag-iimbestiga ngayon sa flood control mess? Ang alam ko po dun sa huling Infracom hearing ay may invitation po sa specifically ang dating chair ng Finance ng Senate, si former Senator Grace po, saka yung dating chair ng Committee on Appropriations ng House, si Congressman Zaldi po. So yan po ang status ngayon. No? So far sila yung mga binanggit na kailangan mag-share ng information dahil ang pinag-uusapan dito yung mga naging napakalaking congressional insertions sa 2025 budget, and even earlier budget, particularly sa flood control. At ang makakaalam dapat yan ay yung mga chair. No? Actually, ang makakaalam yan ay hindi lang naman sila, no? Kasama dyan yung Senate President, yung House Speaker, pero bilang mga chair ng Appropriations and Finance, sila ang dapat na makasagot sa mga tanong na ito. So sa inyo po bang pagkakaalam, Congressman, na ipadala na po ba yung pag-appear dyan? Investigation ginagawa po ninyo sa House? Oo. Well, I expect na dahil motion yun, duly approved ng committee, action na yun ng Secretariat ng Infracom after the hearing. So I expect na pinadala ng invitation. Okay, yung mga district engineers po, na nabanggit po dito, ando doon po kayo, nakita ko din po kayo sa investigation. Ano yung unang-unang sense nyo po? Nagsasabi ba ng totoo ang mga to o parang nagtuturuan lang para guluhin? Ganun nga yung sinabi ni Mayor Vico Soto. Baka naman nilidin lang tayo ng mga to. But your first hand, parang impression? Well, malinaw yung mga Diskaya mismo or si Third Diskaya, malinaw na hindi buong katotohanan ang nilalahad, no? Hindi po, pinalabas naman natin sa pagtatanong na hindi tayo naniniwala na yung 18 na kongresista na pinangalanan niya sa kanyang affidavit, yun lamang ang binigyan ng lagay ng kanilang mga kumpanya sa mahigit 20 taon na contractor sila ng DPWH. No, so clearly partial truth. No, hindi natin alam, pero sabi nga ni Mayor Vito, basta-basta magpapaniwala sa testimonya ni Curly Vizcaya. Pero yung mga district engineer, meron po doon yung assistant district engineer Bryce Hernandez, bukod sa nagpangalan ng mga senador, di ba? Si Senador Villanueva, Joel Villanueva, at si Senator Jingoy Estrada, may dinala pa kasi ibang supporting evidence. Kumbaga, may mga pictures, may mga pictures ng chat messages na kinumpirma naman. No? Nung isang engineer, si Alcantara, tiniyak yun na okay, kinukumpirma mo ba na ang nakapangalan ng Sen Joel ay si Senator Joel Villanueva, so kinukumpirma niya, di ba? So, actually, hindi lang ito purely testimonial lang, kung hindi meron pang evidence, yung picture ng tumpok-tumpok na pera, again, pinakonfirm natin at pinifirm na nangyari talaga yan, nandun sila, at yan ay pera na pag-aakiyatihan sa mga kontraktor na humiram lang ng lisensya. No, hindi talaga sila yung lumahok sa bidding. No? So, illegal na yung practice na yun, pero inaamin doon. So, kaya po, at least yung House hearing, bagaman merong, kailangan maging critical tayo, merong ano lang, no? Hindi po katotohanan ng lahat, so hindi Biskaya, pero meron namang hard evidence kumbaga na napalabas doon. Okay, so far po sa nadinig na po ninyo,
paano po ba talaga nag-uumpisa yung ganitong modus operandi? Nanggagaling po ba talaga yan sa mga opisyal ng DPWH, and I'm talking about the national level? O ito naman ho ay nag-uumpisa talaga sa mga politiko? At yung pong mga engineer dyan sa baba, katulad ng district engineers o regional engineers, sila ho ay parang, ito na nagpapatupad ng nauna na nahi-hatch na plano doon po sa taas. Ano ba talaga? Yung isang buong sistema po yan. Doon pa, ang tawag na natin yan, pork barrel system. No, so sa sistemang ito, yung buong national budget ay tinuturing na pera na paghahati-hatian ng mga politikong nakaupo. No? Tapos ang nangangasiwa sa pagpaparte ng national budget none other than the president. Ganyan po ang political system natin na umiiral. No, kaya itong dahilan kung bakit yung election pag dinala ng presidente, lahat ng mga politiko maglilipatan sa administrasyon. No, dahil alam nila na ultimately ang may control sa parte ng budget na makokontrol ng bawat politiko ay the final say ang Pangulo. So, siya ang kapangyarihan na mag-release o release ng budget. Pag hindi release ang budget ng isang congressman o senador, walang bidding na magaganap, walang kickback na makukuha. So that is the system. Yan ang sistemang umiral. Yan ang papel, may kanya-kanyang papel na ginagampanan ang politiko. So yung mga legislator, whether senator or congressman, ang papel nila dyan, nag-i-insert sila ng kanilang mga pet projects with the expectation na yung mga project na ito mapupunta sa kanilang pinapaborang kontraktor at ito ang magbibigay ng feedback. Ang papel naman ng DPWH, sila yung mag-i-implement eh. So, alam nila yan. Kaya yung reading ng mga bid para matiyak na mapupunta lang dun sa napagkaisahan na yung mga proyekto, tapos may SOP, yung feedback, sinasabi 30%, 40%, yun na yung mabibigay. Tapos may share sila doon. So, yan po ang buong sistema, no? At lahat po yan nakikinabang, di ba? Yung mga kontraktor nakikinabang, yung mga DPWH officials nakikinabang, ultimately, yung mga senador at congressista hanggang Malacanang nakikinabang. Ito po ang dahilan kung bakit halimbawa sa mga eleksyon, pataas in the recent years, pataas na po ng pataas ang vote buying. Kasi po, kung ba nanggagaling yung pinambibili ng boto sa mga kurapos mula sa infrastructure. Okay. So are you essentially saying na ang presidente may kinalaman din dito kasi sabi niyo siya nang mag-approve niyan eh. Hindi nang parang nagbibigay talaga ng mga budget na to. So, presidente po. Of course, yung presidente ngayon, si Bongbong Marcos, pero yung mga nakaraang presidente, hindi naman bago itong sistema ito eh. No? First, panahon ni Marcos, iba ang sistema, solo lang, diktador. Siya ang may say sa buong budget. Pero post-1986, i-restore itong pork barrel system na binabanggit ko mula panahon ni Cory. Ang unang tawag doon, Countrywide Development Fund. No? Tapos naging PDAF, Priority Development Assistance Fund. Then after the Napoles Scam and the Supreme Court ruling na nagsabing unconstitutional ang PDAF, naging visible po yung sistema na yan, hidden pork barrel system. Kaya wala na pong openly umaamin na meron pang ganyan, pero sa actual, meron pa. No? Kaya po, napapangalanan pa rin ang mga senador at kongresista dahil meron pa rin silang ina-allocate at mula sa allocation na yun, doon sila kumukuha ng kurakot. Ngayon, yung presidente, yes, ultimately responsible because in the end, ang budget ay budget ng presidente. No, may kapangyarihan siya ang magdito. I-clarify ho natin yung congressman, ano? Ultimately responsible. Okay. Kapag sinabi mong responsible, ano yan? Siya din ho ba merong kickback na natatanggap? Siya din ho ba ay kaparte nitong
corrupt system na to na nakakatanggap din essentially? Ano pang ibig sabihin ng responsible doon? Ang paggamit ng responsible na yun, command responsibility. No? Siya ang responsable sa buong sistema na to at hinayaan. Like for example, DBM, sa ilalim niya, pinirmahan niya ang 3 national budget na may pinakamalaking insertion sa flood control program. No? He has power of veto, hindi na ginawa yun except for the most recent budget. Ngayon, yung tanong mo, ang presidente meron din bang kickback? In the past, may ganyan. Pero ngayon, wala pa tayong batayan para sabihin na meron. Diba? Kaya hindi ko sinasabi yun sa ngayon. Pero hindi imposible yun. Okay. Kung ganito ho, hindi mo pa bibigyan ng credit ang presidente kasi sa kanyang SONA, kaya nga ho na-expose itong corruption dito sa DPWH at saka mga infrastructure projects, specifically itong flood control projects. Di ba ang Pangulo nga galit na nag-expose nito? So are you trying to say na siya nag-expose, siya din masusunog sa sarili niyang expose? Ganun po ba yan? Yes, ganun ang sinasabi ko. No? Siya ang nag-expose pero kung gusto niyang lubusin, kailangan niyang lubusin. Ibig sabihin, tanggapin din niya na meron siyang malaking papel. It is under the Marcos Jr. administration na bumuhos talaga to historic highs ang budget ng flood control project. No? In the past 15 years, nasa mga 1.5 trillion ang binuhos na budget sa flood control. Of that 1.5 trillion, yung almost 1 trillion nun, sa 3 taon ng Marcos Jr. administration. No? So kaya po, iba talaga ang level ng pangurakot ngayon, bagaman hindi nagsimula yung racket ng flood control sa kasalukuyang administrasyon. So he has to, para sa akin, kailangan i-acknowledge din yun. Di ba? Okay. Hindi ho kaya baka malihis din tayo kung sakaling general note, 'di ba? Sasabihin natin command responsibility ng presidente 'yan eh. Samantalang yung mga detalye nito ay talagang pinagpepyesan talaga ng DPWH officials, 'di ba? O ng mga kung sino mga politiko na nasa baba. Baka sila talaga yung kamay nila ando doon eh. Pero sa pananaw natin, itinuturo natin yung presidente, ito talaga yung mga aktual na nagnanakaw dito sa baba. Baka malihis tayo, hindi kaya? Mali, hindi ko naman sinasabing presidente lang ang responsible. Ano ba? Ito po, yung pinakahuling privilege ni Senator Lacson, ang tinutukoy na niya ron ay si Secretary Bonoan. No, di ba sabi, meron pala siyang anak na malaking contractor din. Correct. Ng mga infrastructure projects. Pero pansinin nyo, anong nangyari kay Secretary Bonoan? Pinag-resign siya, tapos si Secretary Dizon, nagpahayag din, sabi niya, iimbestigahin namin lahat ng mga kasalukuyang empleyado ng DPWH. Nung tinanong siya, kasama ba si Sec Bonoan? Ay, hindi na po, nag-resign na siya eh. So para sa akin, bakit mukhang meron talagang conscious effort na libre, i-accept, protektahan si Secretary Bonoan. No? Imposibleng yung ganitong kalaking corruption ay hindi alam ni Secretary Bonoan. Okay? So ngayon, para sa akin, yung paglilibre kay Secretary Bonoan, presidente na ang may pananagutan dyan. Diba? Siyang naglagay kay Vince Dizon o bakit ganun ang sinasabi ng tao niya. So, ang point ko po, hindi pwedeng magbalinis ang Pangulo. May responsibility siya dito, including, ang sinasabi ko na, actively protecting the former Secretary of DPWH. Okay. Kayo po ba sa Kongreso, kung sakali man na sa pag-iimbestiga ninyo ay matutukoy nyo talaga na may kinalaman si Secretary Bonoan, yung ilang mga undersecretaries, at kung iimbestigahan po ninyo yung mga kasama ninyo dyan sa House of Representatives, mapapatunayan din halimbawa na may kinalaman din sila
alam ko po at alam ng taong bayan in aid of legislation ang ginagawa ninyo. Pero pwede din pa kayong mag-file ng kaso laban sa mga to kung sakali man na mapapatunayan na sila talaga ay nagnakaw ng kaban ng bayan? Oo. I suppose pwede mag-recommend, pwede rin mag-file ng charges ang House mismo. No? Pero sa totoo lang, ako, walang high expectations dyan. Alam naman natin, both the Senate and the House, we are political bodies. No? Kaya, ito pa isa, halimbawa, nagbago ang Senate leadership. Senator Tito na ngayon. Pero nagtataka ko bakit lumipat sa kanila yung dalawang senador na Villar. No? At napakanipis, dahil sa nipis ng majority, sineset yung Villar siblings, there's a slim hope in the Senate. No? But nasa majority sila ngayon. Ako diretso lang ako magsalita. Basically, ang kaulugan sa akin yan ay hindi gagalawin ng mga Villar sa flood control investigation ng House. No? Kasi hawak nila ang Senate presidency. No? Okay, pero hindi naman huwag tayo mag-expect ng malaki sa whether sa Senate or sa House. Ang trabaho naman talaga na ito ay dapat ginagawa ng DOJ at saka ng Ombudsman. Yung nakaraang PDAP investigation po, from the start, involved na ang DOJ at saka ang Ombudsman. Noong time na yun, ang DOJ pa nga po si Congressman Laila de Lima na eh. No? Tapos ang Ombudsman, si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kaya mabilis po na nakasuhan at nakulong yung mga na-identify. Ngayon po, parang natutulog sa pansitan yung mga dapat at may kapangyarihan at responsibilidad na mag-imbestiga na hindi the DOJ and the Ombudsman. Sila po ang dapat mag-file na ng charges starting now. Okay. Ano ho bang magiging papel ng tao o ng publiko patungkol dito kung sakali mang hindi gagalaw? Yung binabanggitin yung mga ehensya katulad ng DOJ at yung Ombudsman. Ano ho bang pwedeng gawin ng publiko dito? Tapos yung tono po ninyo parang medyo defeatist na eh. Na parang hindi na talaga gagalaw yan. So kayo po ba? Marami din ho kayong mga kumbaga ay kasapi dyan sa grupo po ninyo. Wala man lang kayong gagawin dahil alam ninyo na hindi naman gagalaw yan eh. Wala naman mangyayari dyan. Ganun po bang dapat na maging attitude natin lahat? Hindi po. Ako po, I think nakikita naman, aktibo po na lumalahok sa mga hearing at maximize po natin bilang plataforma para ma-expose po ang kayang ma-expose. Di ba? At I think maraming natututunan po ang publiko dito. Kaya hindi po ako sang-ayon din sa iba nagsabi, huwag na lang itigil na lang ang mga hearing ng Senate at saka ng House dahil bias yan. Totoo po, sinasabi ko lang, totoong bias yan. Pero sa kabilang banda, magagamit po para ma-expose yung maraming ma-expose at patututunan ng taong bayan sa modus ng pangungurakot. Pero yung actual na pananagot, hindi po manggagaling dito, kung hindi sa mga prosecutorial arms ng gobyerno. So dapat salampagin din po sila. Isa pa nga yung POA, di ba? Lumalabas pala yung POA, yung isang commissioner, malaking contractor din na maraming flood control project. No? So, kaya, okay, role ng taong bayan, napakalaga po ng role ng taong bayan, no? Para matiyak na hindi lang palabas to, na wala namang kahantungan, ay at dapat may makasuhan, may makulong. Kaya importante na po yung mga nagsisimula ngayon ng mga rally. Kaya ngayon po, napagdito kanina, nasa rally ako, totoo yan, nandito kami sa People Power Monument ngayon, kasama maybe mga kabataan. Tapos sa September 21 po, I think yun yung malaking rally. No, parang yung kung matatandaan natin nung panahon ng pork barrel scam, yung Million People March on Luneta. Tingin ko dapat ganung level ng outrage ang ipakita ng mga kapwa nating Pilipino para talaga mayamin ang Malacanang, ang Kongreso at Senado at ang Ombudsman, ang iba pa, para at least matiyak na may makukulong dito. And more than that, dapat may pagbabago sa sistema.
No, hindi lang yung may pakulong, pero pagkatapos na tumahimik ang lahat, back to normal na naman. Diba? Okay. Sige po. It's one thing na kabahagi kayo ng expose na ginagawa at another thing yung mapapanagot. Sabi ninyo, hindi naman sa inyo manggagaling yan bilang mga kongresista na mapapanagot ito, pero yung expose ginagawa ninyo. Dapat sa mga prosecutorial bodies ng pamahalaan yung pagpapanagot dito. Pero sige po, Pangulo, anong advice niyo sa publiko na baka maging kabahagi ng mga movement or moves para panagot yung talagang mga ala sa pagnanakaw ng bayan? Well, panawagan po natin, ituloy lang po at dapat dumami pa yung mga mamamay, mga kababayan natin na nag-i-expose. No? Yun ang importante. At yun din naman ang panawagan ng Pangulo. Sabi nga, sumbong sa Pangulo daw. Okay, na ang mga kababayan natin, yung nakakaalam mismo dun sa mga proyektong kinurakot, no? At nagiging biktima sila ng baha. Samantala, wala naman silang serbisyo sa edukasyon, kalusugan, etc. So dapat magsalita po, patuloy na magsalita ang ating mga kababayan at hindi lang yun, sumama sa mga kilos. Yung nakita natin, niraralihan pati mga bahay ng mga kongresista. Kung yan po ang tingin ko, kung yan po ng mga contractor pala, no? Kung yan po ang damdamin ng taong bayan, wala tayong magagawa. Sabi nga ng Constitution, sovereignty resides in the people. No? So, ultimately, kailangan taong bayan na magpanagot. Alright. Okay, maraming salamat po, Congressman Tino, sa panahon na inilaan po ninyo sa Veritasan. Sige, good luck po dyan sa inyo pong pagtitipon sa People Power Monument. Alam ko, galing yata kayo dito sa may EDSA Shrine. Kaya ako po ngayon ng rector ng EDSA Shrine. Okay, good luck po. Okay, thank you. Thank you, good morning. Okay, magbabalik po ang Veritasan at sa susunod po nating segment, makakapanayam naman natin si Attorney Howard Calleja na isa sa mga conveners itong sa September 21 sa People Power Movement. Veritasan. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025, Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 36 na minuto makalipas alas 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the
ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Mga paalala tungkol sa buhay at pag-uugali. Hango sa aklat ng kawikaan ni Solomon, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapanalig na tumutulong. Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritasan. Okay, pagpatuloy po natin ang ating talakayan, mga kapanalig, tungkol po dito sa nangyaring na hearing sa House of Representatives patungkol sa issue ng korupsyon sa flood control projects. Kanina nakapanayan po natin si Congressman Tino at malino po yung kanyang mga nilahad. Ang sinabi po niya ay, well, the President is responsible for this because he is the Chief Executive at malinaw yung kanyang pagpapaliwanag na siya naman na pumipirman yan. Although may mga tao sa baba na alam niyo may kinalaman talaga dito, pero siya nag-a-aproba nitong pondo. At meron pong reaction dito, itong si Lloyd Santos. Sabi niya, the buck should stop with the Chief Executive. Do not turn the table against your guest po. Okay, paliwanag ko lang sa iyo, Lloyd Santos, I am not turning the table against the guest. Ang purpose po kung bakit nagkakaroon tayo ng talakayan, hindi lamang para marinig ang isang one-sided na accusation. Kaya meron po tayong talakayan para precisely talakayin natin lahat ng anggulo dito. Para kayo nakikinig, magkaroon kayo ng informed discernment. Kung sasabihin lang po natin na paniwalaan natin yung sinabi niya at wala tayong gagawing kumbaga ay paglilinaw, para talagang mas makita natin yung extent ng kanyang mga sinasabi at makita natin yung iba pang points of view, one-sided nga. Hindi po ganyan dito sa Veritas. So para lang po maintindihan ninyo, Lloyd Santos, I'm not turning the back against the guest. I am merely trying to clarify more so that you listeners can have a complete view of what is happening. Okay? At saka yung context, mahalaga yan. At sabi naman dito ni Carla Carlos, okay, maging sa construction ng mga school buildings, malaki ang korupsyon mula sa itaas hanggang sa mga principals na may cut. Okay, ito naman po ay isang pananaw ng netizen na di umano ay napakalaki din ng korupsyon sa iba pang aspeto ng infrastructure projects. Ito hong pinag-uusapan natin, flood control pa lang. Meron pa ho na mga iba pang proyekto katulad ng pagpapagawa daw ng mga school buildings. Hindi lang ho school building siguro, pati na rin ng mga kalsada. Matindi rin ho dyan ang kumbaga corruption. Anyway, siguro pwede nating tanggapin dito na corruption is everywhere. Corruption is everywhere. Nag-iiba-iba lang ho yung method nito. O di kaya yung mga personalidad na involved dito, but corruption is truly happening. Okay? Andito na po ang ating resource person, si Attorney Howard Calleja. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Howard. Father Jerome Siciliano po ito. Yes, Father Jerome, magandang umaga po at magandang umaga sa mga tagapakinig ng inyong programa sa Radio Veritas. Okay, pag-usapan po natin, Attorney Howard, yung kinakasapo ninyo na di umano'y malaking rally sa September 21. Ano po ba ang layunin ng rally at sino-sino po ang organizers at sino yung mga ine-expect ninyo na dadalo sa rallying ito? O doon po muna sa layunin ng rally. Father Jerome, simple lang po yung ating panawagan at kailangan po natin ng accountability. Sinabi nyo nga na corruption is kumbaga embedded. Pero hindi kailangan ito tanggapin. Kailangan ito kontrahin, kailangan ito awayin, at kailangan ito supilin at itigil ang korupsyon, no? Matagal na nga nasa ating bayan ito at siguro it's about time na sabihin natin tama na at ang sigaw natin dito is trillion peso march
Kasi trillion pesos na, no? Ang corruption na nakikita natin. Sabi nga ni Presidente BBM, ko na mahiya naman sila, mahiya naman kayo, at ang ating gustong mangyaring dito makulong na. So tama na, sobra na, ikulong na. Yan. Okay. So sino po ba ang organizers nitong trillion peso march? Ito ay pinamumunuan ng ating National Council for Transformation, yung mga church natin. Nandiyan po si Bishop Colin, si Bishop Gaa, at saka si Bishop Tindero, kasama yung ibang mga religious at mga kasamahan natin na kaparian at siguro mga sisters, mga brothers. And then yung civil society movement natin, nandiyan ang Tindig Pilipinas, ang ANIM, ang mga labor groups, ang Isang Bayan, kasama rin ang mga iba pang civil society movements, no? Marami po, mga kabataan, mga schools, yung mga youth natin, nakasama rin natin from most schools, both from private and public. So, inaanyayahan din natin na sila dumalo. Ito po linggo. So wala hong pasok, wala hong trabaho, walang klase, at inaanyayahan namin kayo lahat pumunta. Magtungo po tayo sa EDSA People Power Monument ng 2:00 po. Okay, so binanggit nyo na po ang ilan sa mga grupo na dadalo po dito sa rally na gagawin sa September 21. Pero yung mga individuals ba, pwede din namang sumali dyan? Ano po bang requirement ninyo kung para makasali sila sa rallying po? Wala akong Father Jerome. Lahat ho is invited. Very inclusive po ito. At magandang i-mention dito, Father Jerome, meron din na rally sa September 21 sa Luneta. Meron din mga ibang civil service organizations. Meron din yung Makabayan Group dyan. Sila iniimbitahan din natin at nag-coordinate po kaming dalawang grupo. Meron ng press con sa Monday. Imbitado ang mga organizer nung Luneta Rally at yung organizers nitong EDSA Rally na magpo-combine, no? From Luneta, pwede silang tumungo ng EDSA ng 2:00. Okay. Paano po ba mangyayari po yung rally? Diretso ho ba kagad ng People Power Monument dito po sa may White Plains? O magmamarcha muna kayo? Ano ho ba? Para alam din ng taong bayan. Kanya-kanya hong grupo yan. Kami po sa grupo ng Isang Bayan, magsisimula po kami sa Ayala, sa Makati. Magmo-motorcade po kami at siguro maglalakad kami mula EDSA Shrine papunta ng People Power Monument. Meron ibang grupo na magsisimula sa Quezon City, meron grupo sa Caloocan, meron din grupo kami galing Bulacan, Cavite, at sa provinces. So maaga pa sila na tutungo, no? At kanya-kanya, sabi ko nga, maraming civil society groups to, so kanya-kanyang organisasyon nito. They would have their own meeting points, and then we will all converge at EDSA. At yun nga ang galing Luneta, after nung kasi 9:00 sila magsisimula. So after nung kanilang Luneta program, inaanyayahan natin sila na tumungo papunta ng EDSA naman para magsama-sama po tayo doon, dahil nga ang ating Father Jerome, ang ating panawagan, yung corruption po, wala akong kulay yan. Ikaw man asul, green, pink, yellow, green, whatever. Ito kulay ng mamamayang Pilipino, dahil lahat tayo dapat ikasusuklam, ikahihiya at ititigil ang korupsyon, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Okay, kulay puti po ang nakita ko sa announcement ninyo. Bakit kulay puti? Opo, kulay puti po kasi yan ho ang universal color, yan ho ang unified color. Kahit ano ho, kulay puti tayo. Kaya nga tayo, unang-una, ayaw natin madumisan at mabahiran ng kahit na anong dumi. Dumi itong corruption, number 1. Number 2,
it would show na any color is accepted kasi pag sinama-sama mo yung color na yan, pupunta lahat yan sa white no? So yun ang basic color ng lahat, no? So back to basics tayo, back to one unified color that is accepted by everybody. Okay, pag-usapan ho natin yung mga magsasalita sa rally po ninyo dyan sa People Power Monument. Sino ho ba yung mga speaker ninyo? Opo, marami na ho kaming naimbitahan, Father Jerome, pero mafa-finalize namin yan siguro within the weekend until Monday para masigurado natin. But just to be sure, pwede kong sabihin na meron tayong mga representante ng mga youth, meron tayong representante ng mga na apektuhan ng baha, yung mga maralita natin at saka yung mga ating kababayan na sumulong at naapektuhan ng baha. Tapos of course na magko-call tayo yung ating mga leader na hihingi ng call to action na parang we hold accountable itong ating mga corrupt officials. At ang gusto nga natin Father Jerome, nagsimula tayo sa fertilizer scam, nagsimula tayo sa PDAP scam, nagsimula tayo sa ZTE, Hello Garci. Walang nakulong na malaking tao, pero dapat ngayon kailangan may makulong na. Kailangan na masampulan natin itong mga senador, si Vice President, yung kanyang impeachment. Kailangan ituloy. Yung mga congressman, yung mga kung meron bang secretary dyan o contractor na makulong. Lahat yan ho, kailangan let us have them face the rule of law. Okay. Meron naman hong Senator Rebellion kung si Senator Jinggoy estado na hong yung pong architect ng fertilizer fund scam, nakulong din, si Ginang Napoles. So, sana madagdagan lang at sana hindi mapalabas ka agad-agad. Kasi nakulong na nga yung isa. Kung titignan natin, Father Jerome, nakulong, pero nalabas. Yung iba nga, naboto pa. So, kailangan matuto talaga tayo na, kailangan yung conviction is a certainty of conviction. Sabi ko nga, ang nakakatawa dito, sabi na firing squad, death penalty, hindi naman yan ang kailangan natin. Ang kailangan natin, kung ikaw ay nagkamali sa taong bayan, kung ikaw ay nagnakaw, and may certainty of conviction. Hindi katulad ng ibang tao dyan, makukulong, pero ang nakonvict yung chief of staff. Tapos binoto niya pang senador, magbobodol-bodol dance lang, mananalo pa. Hindi naman dapat yun. Okay. Pwede ba nating i-assure yung mga kritiko? Alam ko may mga kritiko pa rin naman yan lalong-lalo na itong usapin ng korupsyon, parang pinalalabas ng ilang grupo ay partisan. Kapag hindi ka partido, talagang babanatan yung mga kalaban nila. At tapos gagawin naman nilang parang bayani yung mga sinusuportahan nilang kandidato. O sige, ito ho ba ay walang halong politika? Wala ho ba ditong kumbaga ay nasa likod? Pare-assure lang natin yung mga nakikinig sa atin. Wala hong politikong nasa likod nito. Although open naman po ito kung may congressman na walang bahid dyan, senador, o kahit yung administrasyon, or let's say member ng administration na wala naman bahid dyan, lahat ho yan welcome. At saka sabi ko nga kanina, kung ikaw man ang kulay mo green, ang kulay mo pink, ang kulay mo dilaw, ang kulay mo red, ang kulay mo blue, wala hong dyan, wala hong kaming sinisino at wala kaming pinipili. Lahat po ito, we are inclusive. Hindi ho kami ang ini-exclude lang namin dito yung mga magnanakaw. Alright. So, pero ano talking about magnanakaw, so sa mga speaker, basta hindi ka magnanakaw ng bayan. Sa mga speaker ho ba walang politiko? Sigurado na? Walang politiko ang speaker? Hindi ko po masisigurado yan, Father Jerome. Hindi pa. Sabi ko nga, pero may mga obispong magsasalita. Sa tingin ko, sa malamang-lamang meron po, mga 2 or 3 siguro. Pwedeng incumbent o pwedeng former official. So, tingnan po natin yung final list. Marami hong iniimbitahan at maraming kinakausap po dyan. So, mahirap po magbigay ng exact name. But sabi ko nga, merong mga
representative ang kada sektor at meron ding representative ang mga opisyales natin, whether former or present. Mga ilang oras po tatagal ang rally po ninyo dyan sa People Power Monument? Well, ang aming kung tinitingnan na Father Jerome, magsisimula po tayo ng 2 o'clock hanggang mga alas 6. Pero titingnan ho natin ang pulso ng bayan, ang sigaw ng bayan. Kung sa tingin nila tuloy-tuloy ito hanggang meron tayong makitang resulta, hindi naman ho tayo titinag. At saka para lang sa kaalaman ng lahat, hindi ho ito one time, big time, Father Jerome. Tuloy-tuloy ho ito hanggang makakuha tayo ng matamang resulta. Hindi ho ito parang ningas kugon or sabi ko nga one time, big time. Tuloy-tuloy po ito. After nito, gagawa pa ng susunod na mga aktibidades, whether or not on the street, at yung mga legal moves na para nga sigurado na makulong ito at maisiwalat ang katotohanan. Okay, kanina ho kausap po si Congressman Tino at binanggit niya dun sa tanong ko na sino ka kung dapat na maghain ng kaso laban sa mga yan. Sila daw ho ay talagang expose in aid of legislation. Dapat yung mga prosecutorial bodies daw ng pamahalaan ang maghahabol sana dito sa mga inaakusahan na involved sa flood control corruption. Kayo ho bilang civil society group, handa ba kayo na mag-file talaga ng kaso kung sakali man meron po ditong glaringly ay involved sa ganito pong usapin ng korupsyon? Opo. Father Jerome, tayo po pwedeng manguna sa kahit na anong kasong ipapile at suporta ko kami kay Presidente sa kanyang independent commission. Natutuwa kami na mayroon siyang binuong independent commission, pero kami nagmamatsag din na sana yung kanyang i-appoint talagang independent at talagang credible at talagang marunong, no? Kasi doon natin doon ang sukatan kung talagang sincero po ang laban ng administrasyon labang korupsyon. At nakita namin yung executive order, nabasa ko na po. At nakita naman now they can file charges or proceed to file charges with the proper agencies, no? So babantayan natin ito. So ang sinasabi niyo ho ba itong independent commission ay hindi lang fact-finding commission? Pwede ho silang dumiretso sa pagpapile ng kaso? Pwede ho silang mag-file. For example, kung nakita nila na merong government official o merong corrupt practices na nagawa, merong ng ghost projects na natuklasan, they can file charges with the ombudsman. Okay. So, yung ombudsman naman, bilang, kasi yan naman yung nasa constitution natin na magfa-file ng charge. So, kumbaga, ang tingin ko, itong commission na ito, bubuuin niya yung kaso at i-endorse sa ombudsman para kanilang i-file yung kaso sa nararapat na court, which is sa Sandigan Bayan. Okay, for clarification, mag-backtrack lang tayo ng konti, ano? Doon sa layunin nitong rally na to, tutulan ng korupsyon at mapanagot kung sino man yung mga involved dito sa corrupt practices na to. Usually, di ba, ang sinasabi natin dito, yung sistema ang dapat nating baguhin dito, dapat yung corrupt practices na yan ay maputol na. Pero parang sa inyo po bang gagawing rally, meron po ba kayong mga nasa isip na personalidad na dapat na kagad na papanagutin ninyo? At as of now, Father Jerome, siyempre marami pa tayong facts na kinukuha. So, I think it's better na buuin natin lahat yung facts na yan. Although, kitang-kita naman na may mga kontratista talaga na may mga ghost projects. Ang ayaw naman namin mangyari, maging scapegoat lang itong mga kontratista na ito. Kailangan makuha natin yung mga mastermind. Kung sino talaga ang punot dulo. We don't want na let's say mag-file kami ng kaso against a contractor pero yung government official makatakas. So kailangan makuha natin lahat ng ebidensya at maisama lahat ng kailangan managot. Okay, binanggit din kanina ni Congressman Tino
command responsibility yan talagang dapat na mananagot dito ang Pangulo. Ganun din ho ba ang pananaw ho ninyo diyan sa grupo ho ninyo? Well, sabi ko nga, hindi ho tayo tumatawag ng any ouster, ng any government official. We want accountability. So, kung ang gusto natin accountability, magka-file tayo ng kaso. Ngayon, malinaw naman na may mga ibang opisyales na kasangkot o kakonspiracy, kakunsaba nitong mga kontraktor na ito. So, kaya nga ang sabi ko, Father Jerome, kailangan hanapin natin ang punot dulo. Mahirap pagturo ng kung sino man. At saka yung command responsibility, hindi naman po yan bumabali sa criminal law. You have to have a personal and actual knowledge and participation. Because crime is personal, di ba? Sino ba yung mga taong merong actual knowledge and participation dito sa pangyayaring ito? Okay. Sige po, manawagan po kayo, Attorney Howard, para sa rally na gagawin sa September 21. Salamat po, Father Jerome, at sa pagkakataong ito. Nananawagan po ito, kami po bilang kasama sa civil society, kasama sa National Council of Transformation, of Church Transformation, National Transformation. So, meron po tayong malaking rally or indignation rally against corruption and for accountability. September 21 po, 2 p.m. at the EDSA People Power Monument. Tayo po magkita-kita doon at iniimbitahan po natin lahat ng Pilipino magsuot ng wear white, no? So puti po tayo, puting ribbon, puting t-shirt, puting damit. So lahat po tayo magpuputi. At saka siguro, Father Jerome, para merong konti tayong kasiyahan doon, since alam natin na mahal yung payong sa Rolls-Royce ng mga kontratista, magdala tayo ng ating sariling tayong. Kahit may payong tayo, kahit walang Rolls-Royce. Okay. So, puting payong. Ang suggestion natin, puting payong. Sige po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Attorney Howard Calleja, isa po sa mga organizers. Ito pong ikakasal na rally sa September 21, dyan po sa People Power Monument sa may White Plains. Thank you po. Okay, mga kapanalig, napakinggan po natin ang mga guest po natin. At ito lang po, ang dami-dami ho nating napapakinggan ng mga accusations, criticisms, and then naming names, calling out names. Ako bilang pari ho, it's so easy to judge. But then the Lord cautions us not to judge easily. Kahapon nga sa banal na ebanghelyo, do not condemn so that you won't be condemned too. So ibig sabihin lang po nito, yung prudence at saka yung discernment ay dapat na pinapairal natin. Kasi alam ninyo, kapag meron tayo napakinggan at rush judgment kagad tayo, dyan po tayo nalilintikan. Kasi hindi naman po lahat ng mga napapakinggan po natin na may bahid ng katotohanan. Kaya nga po mahalaga yung sinabi ni Atty. Howard Calleja, tingnan natin yung facts. Mag-imbestiga tayo, makinig muna tayo, para hindi rin po tayo nakukuryente sa mga impormasyon na nakukuha natin. So ito po ay isang Kristiyanong katuruan. Hindi po tayo dito nagpe-preclude na dapat may managot, pero yung alam may proseso na dapat pagdadaanan bago natin mapanagot yung mga dapat managot. Kaya po ang ganitong mga programa na ginagawa po natin ay isang pamamaraan para yung taong bayan ay mabigyan din po natin ng guidance. So hindi po tayo basta-basta na lang magsasalita laban kung kani-kanino, but we suspend our judgment. We do not easily condemn, but we listen first and we discern. At dinadagdag pa po natin dito, magdasal din po tayo para matulungan tayo sa, sasaliksik sa katotohanan. And kahapon din sa gospel, binanggit dito na kapag ikaw ay, ay sinaktan, wag mo nang beltahan pa yung nasaktan. Anong ibig sabihin nito? Yung revenge should not be a part of all this process. Kasi maaari na may kakalaban dyan sa politika o di kaya sa business para mabeltahan lang. Kaya ginagawa nila yung mga maling akusasyon.
Wag po ganon. Kasi Christian teaching again, revenge should not be a part of our life. Ika nga kapag nasaktan ka na nga, i-offer mo pa daw yung isa. That is being Christian. For some people, they won't understand this. But that is what Christ is telling us. Madali din pong i-criticize yung ganitong pananaw. Pero ano bang magagawa natin kundi pakinggan natin yung sinasabi ng Diyos sa atin. Yung pong mga parang sarado na kagad sa gusto nilang gawin at wala na silang i-entertain na iba pa, that's tantamount to not allowing Christ to enter your life. Kaya ito pong ginagawa natin dito sa Radio Veritas, malaking bagay to balance our hate, our anger, but to see everything from the lens of faith. From the lens of faith. Panghuli po, ulit-ulitin ko to hindi natin pinepreclude yung pagpaparusa sa mga nagkasala. Kung meron silang mga criminal liability and they have to be legally accountable, okay, be that as it may, dapat naman talaga silang managot. And at the end of the day, there is also another judge who will judge, either condemn or free them, and it is God. Alam ng Diyos kung anong nangyayari. Kaya yung pagdarasal natin mahalaga din. Kasi ang Diyos din talaga ang nakakaalam ng lahat, ang Diyos din ang may karapatan na manghusga at higit sa lahat magpataw ng parusa. Mga kapanalig, ito po si Father Jerome Ceciliano. Papasalamat po ako sa lahat ng mga nakinig po sa atin, yung mga kaibigan ko ho, pakilala, na patuloy na sumusubaybay, sina Judge Norms, si Sir Glo, Mariano, nakikinig. Okay, at iba pa na mga kaibigan po natin. Maraming salamat. Sa mga nag-text, thank you din po sa inyo. Bukas po, araw ng linggo, wag po kayong papalya sa pagsisimba. Ito po muli, ang inyo pong lingkod, Father Jerome Ceciliano, Rector ng National Shrine of Mary Queen of Peace. Sumainyo ang katotohanan. Happy weekend. Veritasan.